Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Capricorn mula December 8 to 14, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin niyo na ng energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo na pansinin ng gender. Hindi ko masasabi kung ano magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung ano mag-pick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang Sun, Moon at Rising sign kasi baka alin man sa mga yun ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Ayusin ko lang tong deck ko. So, sa case na to, ang bida natin ay lalaking extrovert. Pwede rin naman babae pero extrovert. Well, tingin ko may magandang mangyayari sa kanya dito sa week na to dahil may wish siyang maaaring magkatotoo. Pwedeng new employment. Kung yun ang desire. O pwede rin namang quality time. Kung babae nanonood, edi quality time sa lalaking to. Pwede rin. Kung yun ang wish. Eh, bakit may strength dito? So, yun, binigyan niya ng present to. Yan ang gift. Ba't merong strength card dito? So, ang dating sa akin, mangyayari tong wish kung magkakaroon ng courage. Courage na mag-apply. Kung yun ang wish, employment. Kung quality time, edi courage na magkaroon ng time, syempre, sa partner. Kasi, syempre, diyan napapasok yung procrastination. So, kung magkakaroon ng courage, edi posible itong quality time, di ba? So, tingin ko tong lalaking to, whether kayo mismo to or the person nyo, ay magiging affectionate. Mag-show siya ng compassion at love dahil sa strength card natin. Kung yun ang wish. Ano ba, babae na nanonood, yun ang wish. Para dito sa lalaking to, na maging affectionate, posible naman dito. Oh. Pero kung lalaki yung nanonood, eh baka employment to. Actually, ibang case, pwede din, ano to eh, giving or receiving ng money. Kung yun ang wish, magkapera. Pero kasi, ano siya eh, hindi mangyayari nang walang hard work, kaya may strength card.
Promotion? Posible rin naman. Pero malaki ang chance na magkakapera at binigyan ng bata yung, ano ba to? Hindi ko naman ng hayop to. Ng gift. O those strength card to. Promotion kung sa tingin ng boss ay deserve nyo yung position o pay rise. So, ano pa? Reconciliation, weda karelasyon o anyone na nakaaway dito sa taong to. Lalaki. Posible. Lalo na kung yun ang wish. Anyways, punta na tayo dito. Departure. Ayan. So, mukha siyang aalis. Saan siya pupunta? Ay! Napartneran ng ruins. So, parang yung plano na pag-alis hindi matutuloy for some reason, makakancel o mapopostpone. Kakaroon ng delay. Aberya. Parang nasira yung plano ng pag-alis. OMG. So, may iba sa inyo na mukhang magkakaroon ng aberya sa topic ng departure o pag-alis, pag-travel. Negotiation. Itong combination na to, di ba may plano, negotiation. Negosasyon. Ito Caprice, pwede rin kasi siyang card ng unpredictable. Pagiging unpredictable o paiba-iba ng isip. So, baka nga hindi matuloy. Hindi ko alam kung magkadikit ba to. Pwede rin. No? Plano, umalis. Hindi matutuloy. Dahil paiba-iba isip. O, tinamad siguro kaya hindi na natuloy. So, ganun ang dating eh. O anything na may kinalaman sa negotiation. Pag-aareglo, pagkakaayos, o anything na pag-uusap, baka nga hindi matuloy. So, beware. So, sasama na dyan yung traveling. Yung gala daw ko no. Gagala, tapos di naman tuloy. Ano ba yan? Gathering, reunion, date, visitation, ano to? Oy, blessing. O, sana maganda rin tong susunod. Ay, ito maganda. Oh. Blessing, passion. So, kung ano man yung passion na gusto nyo o tinatrabaho nyo, may blessing. So, sasama dito yung creativity, work, na passionate kayong gawin. Ito, may blessing. Passion sa love, blessing. Sabi ko rin naman kanina, may reconciliation. So, posible. Kaya lang paiba-iba ng isip dito. Saan ba yung sinabi kong reconciliation? Dito yata yun. So, reconciliation posible. Ito naman negosasyon. Anything na parang pag-uusap, discussion, di matutuloy. Yung may paiba-iba ng isip. Pero dito, blessing in all forms na to, career. Basta passionate siya sa ginagawa niya. Kasi mayroong career na hindi naman passionate. Diba? Hindi naman yun yung passion. Kaya lang, napilitan lang trabahuhin dahil malaki yung salary. Pero ito, in all
forms na ng passion, whether malaki sahod o hindi, basta passionate yung iba sa inyo sa ginagawa nila. Doon may blessing. Kung love, passion, love, di may blessing din. Doon napapasok yung new relationship, reconciliation. So, ito na tayo dito. Ano pa masasabi nito? Sas. Kasi pag sas, medyo rude Mas ungit din. Creative problem solving. Whether kayo mismo to o ito yung ma-encounter nyo. Parang may tao kasing mag-ask ng help para i-solve ang problema, pero medyo rude yung someone dito. Yung approach niya, parang buwisit siya. So, ganun, parang may hihingi ng tulong, tapos yung hihingian niya ng tulong, medyo rude. So, again, di ko alam kung kayo ba yung hihingi ng tulong o kayo yung hihingian ng tulong. Basta ganun ang dating. Kasi pwede siyang vice versa Soothing wand. So, teka lang, ayusin ko lang to. Masikip. So, ano to? Soothing. Ito medyo mahirap na combination. So, pwedeng ganito. Mawawala lang ang boredom ng iba sa inyo o any form ng negativity kung maggagala o mag-explore ng something. Parang naging diversional like activity na to para sa mga taong nade-depress, na-stress, na makakatulong na i-divert ang attention sa something else para hindi na ma-stress o mawala somehow ang problem dahil naiba yung focus ng attention. Ano to? Ito maganda. In a way na kakaroon ng rebirth sa pleasure. So, sabihin natin, ito na yung nangyayari nowadays. Malungkot yung iba sa inyo. So, may pagbabago. Magiging masaya naman kayo. Ganyan ang dating. So, applicable lang to sa mga taong problemado nowadays na para bang dun lalabas tong rebirth na may change na mangyari from malungkot magiging masaya. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.